Tunay ito, year 2007, binigay ni Lord, alas 12 ng gabi. Ito mga ano ito, 12 o'clock. Yung sa gilid, 12 o'clock. Ay, quarto to 12 ang sa gilid. Yung sa gitna, 12 o'clock. December 22, 2007. Number ka. Kung sasabi ng Ama, ang lahat ng kasaysayan binigay sa atin, mayroon nito, kasaysayan, ito ay bigay ni Lord. Walang iba ay siya mismo ang nagtata ng logo ito. So, hindi pastor, hindi pare, hindi man sino man tao at gumawa itong logo ito. Ang Diyos mismo, yan ang binaba dito sa lupa. Magmahalan tayo, puso sa baba at puso sa taas. Ang kailangan, espiritu man tao at mag-ibigan, magmahalan tayo lahat. Amen? O, yun ang kasaysayan ang pag-ibig ang bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Itong blessing ni God. Yes. Hindi nyo alam ang basbas ito. Mahalaga sa lahat ito sa kanila. Dahil ito ang tunay na basbas. Kung gusto nyo mapabasbas muli, mababawi ko ang iyong basbas. Kasi masaya rin ang lumapit kayo, babasbasan ko kayo. Dahil yung basbas nila, kukunin ko na rin. Tama? Ito lang naman sinabi niya, may misaya ko linggo. Ang tunay namang misaya ko, yung sinabi ng mga ang pagbabago ng lahat. Mahal tayo ng Diyos. Kahit kailanman ang Diyos ay nasa atin. Kailangan natin magtiwala na ating sarili. Amen? Ito, mapalad na ako, ay maswerte din ako, ay sila ay tumulong ng basbas. Kung ako pa ito sa dami ninyo, ay okay na kaya ko, ay importante na una sila. Sino ang gusto mong pabasbas para nagsauli kayo ng basbas sa akin. Amen? Sino ang gusto mong pabasbas? Gusto nyo? Ito ang basbas ng Diyos katastaasan. Blessing to God. Ano man ang mga sakit ninyo, wala yan. Tandaan ninyo. Yung tubig ito, binasbasan ng Ama. Hindi ko siya hawakan. Binasbasan yan. Yan siya. So, i-try nyo. Mabisa yan. Dahil si Lord ang nagsabi yan sa akin. Ipinapaliwanag ko sa inyo. Lahat ng bawat nabusnaw sa aking bibig, galing sa Kanya. Dahil hindi ko nakukuha sa Biblia, sa Kanya ako galing. Galing ang tayo sa Kanya at sa Kanya rin lahat ang mensahe patungo dito sa lupa. Amen. Maraming salamat ulit sa inyo. Dahil ang lahat man, kailangan natin masaya. Huwag malungkot. Dahil ang sabi ng Diyos, ang malungkot ka, wala kang pamilya. Kung masaya ka, pamilya mo silang lahat. Tanggap mo sila lahat. Dahil dito sa langit at doon at masaya lahat, walang malungkot, magtulungan doon ay dapat ay masaya. Ang kasayahan natin, ang the best ilaw natin, si Lord. Si Lord ang ilaw natin. Yan ang liwanag, walang dilim. Kailangan habang wala pang liwanag, kailangan na tayo magbago. Oras na at dumating ang liwanag, hindi na kayo pipiliin dahil liwanag na kayo lahat. Dahil sabi ng Ama, habang wala pang liwanag, baguhin nyo na ang dapat nyo baguhin. Dahil para pagdating ng oras yun, di na kayo ay pipiliin at kayo mismo ay lumapit ng liwanag na kayo. Dahil kayo rin magkukonsensya kung ako ay lumapit sa Kanya, hindi pa rin na nagbago. Kayo rin na mag-usga sa inyong sarili. So, ang kailangan din sa templo ay totoo kayo. Dahil ang templo ito ay totoo. Dito, kagalingan, dito magpapaliwanag, may problema kayo. Sasabihin natin sa inyo, paano alisin ng mga problema, mga sakit ninyo, alisin lahat. Basta importante ay totoo kayo. Ang totoo ay siya ang tunay natin kaligtasan. Amen? Iba ang templo natin dito. Hindi tayo nagbabasa sa Biblia. Direct tayo sa langit. Si Jesus mismo, siya ang nagbubulong sa akin, ipapaliwanag sa inyo. Dahil, bakit? Sabi nila, at bawat salita mong galing sa Biblia. Dahil ang Biblia galing sa langit.
ang langit at siya binaba ang mga sinasabi nila anong dapat natin gawin. Dahil ang dapat natin gawin at anuman sinasabi nila, maniwala kayo ng hindi, ay galing sa Kanya. Dahil ang paniwala ng Diyos ay nandito tayo, dapat tayo ay, alam niyo, ano? Magmahalan. Tama yun. Kailangan pagmahalan at magtiwala bawat isa sa atin. Dahil kung walang pagtiwala sa atin bawat isa, kahit ay mahal na mahal kayo, wala namang pagtiwala sa isang ibig sabihin, minahal mo ng sarili mo, hindi mo kaya sa isang iyong kasama. Kailangan magmahalan tayo para tayo isang buong pamilya. Magmahalan tayo, bawat isa sa atin, lahat at kailangan magtiwala tayo sa ating sarili. Dahil ikaw at ako ay iisa. Ang tunay na pag-ibig mo at pag-ibig ko ay iisa. Kung nagugutom ka, at dapat magugutom din ang isang kasama. Kung meron siya pagkain, at dapat pakainin ka. Yun ang bilang ng isang pamilya. Amen? O, walang magugutom. Kahit kailan nga, basta ang Diyos sa atin, walang magugutom. Basta wag tayo ay sakit. Huwag tayo madamot. Kung oras kayo madamot, tignan ninyo yung sarili. Malungkot kayo dahil ang karamutan mo siya nagdala ng kalungkutan. Kung hindi kayo malamot, tignan nyo, mayroon darating sa inyo si ibang tao, gagawa ng paraan yan at mamibigay din sa inyo. Dahil sabi niya, bake and pay. Magtulungan kayo. Akong bahala sa iyo. Huwag mo sayangin ang pagbibigay mo. May darating yan, mas may pa. Ibibigay ko sa inyo. Amen? Ang ngalan ni Jesus ay tagumpay na tayo. Huwag tayo mag-isip ng anuman karamutan. Pagmamahal nyo, sagad nyo na sa pamilya at sa mga tao, ibigay mo na ang pag-ibig mo sa kanila. Ang pag-ibig nila, ibibigay din sa iyo. Pagtulungan tayo, tagumpay tayo. Mabuhay si Lord. Thank you very much. Sino gusto magsalita? Sino gusto magsalita? Yung para tungkol yung sarili niya at mayroong pagbabago sa kanila ay sino gusto magsalita? Maganda yun. Kung ilagay mo at sarili mo yung mayroong mga problema sa problema mo at may pagbabago, sabihin niyo, sarili niyo dito ay isang pamilya ka rin para kami ay kuminig. Kung sino man ang mga bagay na gusto nyo sabihin ay papaliwanag ninyo, okay dito. Pwede kayo tumayo dito sa tahanan templo natin. Sa gitna. Sino gusto magsalita? Kung wala kang gusto mong salita, wala talaga. So, yun lang naman ang aking sasabihin. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, simula ngayon, wala kayo sakit. Wala kayo sakit. Ang sakit nyo lang yan, yung pagod ninyo, alisin nyo. Mawala yung kailan yung tubig, maalis yan. Wala kayo dahil ang Diyos ay nasa inyo. Dito sa pagdadasal ninyo, hindi nyo alam, ang Diyos kumikilig sa inyo. Nagpapahinga sa puso ninyo. Para relax ninyo, ang Diyos na dito sa puso. Nagre-relax, sabi siya anak, sabi ko lang, kumanta ka, sumaya ka, dahil ako ay nakakatulog ako sa puso mo. Dahil pagmamahal mo sa akin, sa pagsamahan mo, nandiyan ako sa puso niyo lahat. Dahil yan ang tahanan ko. Saan ang tahanan ni Lord? Puso, yun. Kung maganda mga bawat ang ugali ang bawat isa, si Lord sa puso niyo. Siya ang tunay natin, siya ang hininga natin. Kung tumibok ang puso mo, ay buhay ka. Kung wala nang tumibok, ibig sabihin, wala ka na. Dahil yan ang tahanan, yan ang buhay natin. Tungkol sa Diyos. Walang tayo sasabihin. Ikot yan wala. Malo. Mami. Tatay Maro. Wala ka sasabihin, ang meron. Salamat. Mayroon isa. Ay, nakapangyay ako ngayon. Magandang hapon sa bawat isa sa atin. Ang masasabi ko lang po yung mga nangyari sa aking buhay.
sadyayatan ako ang pinag-anuhan. Yan, una, nung pumaksak ako dyan, hindi ko sukat akalain na ako ay mabubuhay. Ngayon, dahil sa malakas ang kapit ko sa taas, hindi niya ako pinabayaan sa pamamagitan ni Ama. Ilang feet ka bumagsak galing sa taas? Siguro mga 7 feet yung kinatutungtungan ko. Tapos yung height ko pa. So, sabihin na natin nasa 12. So, pagpagsak ko, una ang likod ko, tsaka yung dito ko sa batok. Paano ka, ay ano ba dahil bumagsak ka? Saan ka, anong bagay ka bumagsak? Yung doon sa hagdanan ko, Ama. Yes, ay nabali. Nabali po. Ngayon, pagpagsak ko, sinito pa yung kababagsakan ko. Yes. So, sino man siguro sa atin, kung isipin natin mabuti yun, ay, hindi na mabubuhay ang sino bang bumagsak sa ganong kataas. Lalo na, unang likod, bato, siminto pa yung pinabagsakan ko. So, hindi niya ako pinabayaan dahil malakas ang kapit ko sa kanya, tinulungan niya ako sa pamamagitan niya Ama, sa mga baspas niya Ama, lumakas ako. Ngayon na naman, Siguro yun. kaya siguro ang masasabi ko lang, bawat isa sa atin, basta huwag nating pabayaang tumawag sa Kanya. Kahit sino sa atin ay hindi Kanya pababayaan pagdating ng panahon na tayo ay nalagay sa alanganin. Yes. Nandyan siya lagi, hindi tayo pababayaan. So, ang pangalawang parang mensahe na rin sa akin yun, sa inyo eh. Dahil ako ang pinag-anuan eh. Nung naligo tayo sa Bolasi, sa Bulastian, bakit humihiwalay ang ating espiritu? At may pumapasok na Ng tubig, espiritu ng tubig. Yes, Aquaman. Aquaman pumasok kay Mateo at sinabi na yun daw pumasok sa akin ay parang pinakakain ng mga siyukoy. Yes. So, yun ang kanya. Pangatlo, ito naman kahapon ang nangyari sa akin. Naliligo ako, nagsasawa ako, tumaan si Brother Chris. Tay, kita, picture tayo. Pipicturean niya ako, nakatagano lang ako. At hindi ko rin napansin na basta nakagano lang ako, itago mo kamay mo, sabi niya. Tinas ko nga, kanya lang. Hindi ko naman inuna na gano'n. Yes. Bakit nung makita ni Chris yung picture, bakit kumaba yung kamay ko samantalang nakagano lang ako. Ang haba ng kamay ko. Ibig sabihin. Hindi lang namin napansin yung anino ko pala, walang ulo. Yes. Yun. Kaya ako alam na alam ko din yun, dahil may mga nangyari na dito sa lugar namin na lumalakad, walang ulo yung kanyang anino at namatay. Ako naman, pariwala lang sa akin, relax lang ako, tinagabihan din yung sabi ako din. Manu dyan at saka si Janet, dahil pinakita nga yung picture dahil hindi ko rin natasin yun na wala talaga akong ulo. Gusto bisigin siya wag na natutulog na siya, nagpapahinga eh. Diba, ang sa akin, okay lang, wala parang maraya, sabi ko sa akin. Mising sa akin si Mon. Sabi ni Mon, si Tatay Mario ay na walang ulo. Ayos lang yan dahil yan ang simbolo. Kahit ano man nangyayari sa atin, basta kumapit tayo sa Kanya, o ligtas tayo. Walang mangyayari. Ano man ang bagay na alangan, delikado. Basta si Lord ang ating kasama, walang posible. Totoo po yun. Kaya, yun na yung basihan. Yun na yung intindihin natin ng bawat isa sa atin na kahit na anong bagay, pag si Lord talaga ang nag-ano sa atin, wala tayong magagawa. Dahil hirap lang natin sa Kanya ang ating mahal na buhay. So, kung gusto nilang kunin yun, ano magagawa natin? So, huwag tayong magsawang kumapit sa Kanya para hindi tayo pabayaan. Yun lang po, salamat. Maraming salamat.
Yes. Sino pa yung gusto paliwanag ng kanyang kasaysayan dahil tayo ay ito, magbigay tayo ng mga halimbawa at nangyayari sa ating sarili. At ipapaliwanag natin sa mga kapatidan natin, ipapaliwanag natin ang bawat isa sa atin. Hindi ba masaya yun? Ikaw ay tapat at ano nangyari sa iyo? Ano kasaysayan mo ay paano ka naligtas at sabihin mo. Dahil yan ang proud, sabi ng Ama, patutuhanan at ako at ikaw ay isa. Huwag kang mahiya sa kanila. Sabihin mo ang katotohanan, yan ang bibigyan ko kayo ay mayroon ibibigay ko sa inyo. Kasi may regalo ako sa inyo dahil kayo ay totoo. At tapat kayo ang mga bawat isa sa inyo, huwag kayong maiya. Dahil sa paghihiyaan ninyo ay walang mangyayari sa inyo. Kailangan ninyo sabihin kung ano man ang bagay at nandito kayo sa templo. Bakit kayo nandito sa templo? Matagal na kayo. Ano ba ang dahilan ang sabi ng Ama? Kung may kasasayan ka at dito ang kagalingan at dito mo sabihin, masaya lahat, dapat kayo ay lahat ang kasama ay nakakalam. Ganito pala ang nangyari sa iyo, ay ganito pala, ay ganito pala. Basta ganito pala, basta ganito pala, basta siya magsabi, ay hindi ko sabihin, basta ganito pala. Kung mayroong magsabi, siya ang patuto sa sarili niya, ay yun na pala ang kanyang sinasabi. Ngayon, ang dapat alisin ang hiya. Pagdating ng oras na ay lantad na tayo ng Ama, masasabi mo, huwag kang mahiya, huwag kang sasama. Kung hiya lang ang inaabol mo, punta ka na lang sa kwarto, doon ka na lang magtatago. Huwag ka na makita sa tao dahil mahihiya ka lang naman. Okay, matapang na yung isa. Halapak natin si Nanay Linda. Yan. Hindi pa nasabi at umiyak na. Ito si Nanay Linda. Ang kasaysayan at bago kami nagkakilala. Magandang hapon po, Ama. Pagkilala niya Tagal. Kasi na lang, kung walang, may Tagalog ito kasi na para maintindihan nila lahat. Masaya daw siya. Sige, umiyak siya at kasayahan niya. Hindi siya malungkot. Pangasinan ang sasabi, i-convert ko sa Tagalog. Yes. Sige. Support yan, ha? Masantos siya nga si kayo. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga mother and father. Ina natin, ama natin, magandang hapon sa inyong lahat. Sige. Ang tayo, Ama, Ina, Agagi. Alam niyo, ama, ina, kapatid. Ito ka lang masaya, no? Hindi ba naman magkasinan? At buwan ko, dahil hindi ako magkasinan, Tagalog ako. Hindi nang bumimasok, manuotan. Tinignan niya yung asawa ko nandiyan na. Lahat ay convert ko Tagalog. Yung masaya, no? Sige. Tawa muna daw siya. Ngiti muna bago siya magsalita. Nandang yung isa niya! Sige. Hinihiya daw siya. Pinapahiya niya. Baka titignan daw siya. Sige. Sige. Alam niyo, maraming pagsubok sa akin. Ang tayo, para may ako.
Panirit-init. Pero magkasirit kayo. O, ihi daw kayo. Gusto niyo uwi. Baka makaihi kayo. Kasi, ang sabi ko, kung ano man ang salita ng Pangasinan, gawin ko Tagalog. Kung Tagalog siya, Pangasinan din ako. Kaya Pangasinan din niya ko. Di ba? At hindi ako ang tanong Pangasinan. Ano ako kami? Uri ko yung dialogue niya. Bakit tayo nalalang siya? Pagkaliwanag ko sa kanya! Pangasinan. Di mo masaya dito, no? Sige na. Ang ngayon ay ito ay sabihin niya na lahat ng anong kasaysayan niya. Gusto niya. May magtuwa rin siya. Kasi natatakot na dito sa misis niya, ang mister niya, baka daw babaluhin siya. Kapag Tagalog yun, baka tawanan lang siya. Sige. Tuloy ang laban. Sige, kayo makasirit. Oh. Ay, maninit na umuwi mo na kayo. Mga nakaihi kayo. Makakapalayan ko. Walaya. Ah, Tuhan. Ibig sabihin na rin ang pinuran. Kaya naman ako. Bakit di ko akalain ang sinabi niya kanina? Akala ko totoo na, biro lang pala yun. Ngayon ay totoo na. Oh, hindi na, huwag kayo gumawa. Huwag na kayo gumawa, huwag ka na yung mulog. Oh, Pangasinan Tagalog, bakit din ang Tagalog ng Tagalog din ang Pangasinan? Sige, tuloy mo na. Sige, hindi na pa. Okay lang. Dahil tuloy mo ang iyong bawat isa, paliwanag sa mga tao ang kasaysayan mo. Si Nanay Linda ay siyang dakila natin tagasalita dito sa ating templo. Kuminig tayo, buksan ang mga tenga. I-close ang mga ibang inisip. Ipasok ang isip ang kanyang sinasabi. Ang ito ang mga himalang sinasabi tungkol sa kanya. Oh! Bilisan niya na daw para magdating yun. Oh, sige. Ikaw lang ang napatakal. Oh, sige. Oh, okay. Ano sa amang, si asawa na sakit. Itong albularyo na mo. Pero, ang ano albularyo, siyempre ni, ano na ako si ang ipapatambal ko, katawan, ito kung so magpatambal ng asawa. Yes. Mulat, sino naman ka, man-aksa ang susulat nila anak ko. Ang ano niya, patatambal ko, sigat kimang driver, nawala din ko, laon ko, albularyo. Ang ano albularyo ko, magpano, ila ko day, bulong-bulong, lalala. So, sikat ni man drive. Ang ano, nasabi, ang kami tayo uran na mamasin. Sabi ko, palaberan ko. Sikat ko, ang kakapapat yun, bilay, labay ko na bilay ka, ito siya. Ito yun ay, kung pipulupang ko, may ito lang ama, binulupang ni. Siya ano, yun, ano, pagsulong ko lagi na. Siya maidin, di malay magi, katong taga-tulog na imitban. Sigara, no, ang gano'n pa na, tatambalon ta, no, wala pa nga planta kami di ang kaya misyon, no, sabi at manlabit, anong taon, manlabit na ang sakit, malapit sa akin na, ang gano'n, tigaw mo siya, sa hanong pati yung agak miso, paulit mo natin, nuwaro, tayo na lang ko, mapatali na ito dama, ulit ko bayan niya, tayo na lang ko, so, masakit, dito ko labit, agan po na bago, kung nabit ko siya, kangko, manan umang, ako sa laki, aga pa yan, ano taong laki, sinaputulog raya, luhay misyon ang kaungi,
Sabi ko, may iba niya sa kuya. Tay, hindi. Kaki ako nasasunod. Ang ako, kaki ba, may problema din siya. Siya lang ba? Kakayan niya. Naruman niya. Kaya na may November sa kanyari ko tinan ay nalatiran yung mauong ay sakit. Ang kaman sa tinan, kaman sa tinan na espiritu. Nanggan ko siya. Gusto na ito sa labi kanto. Sige, at kayo na atwar, may panulagi. At kayo may mga atawan ang kapay anak. May asawa ka siya. Kasi ngayon, ang mapaan na ito. Ang mapaan ko samantalang gano'n ka pananakat, yung mga patang na pusugin na puto. Sige, ikin ko. Mama, dasal. Ang dasal, agak piman siya may. Pag mo sinuong ka, walilami. Tibag ko. Tibag ko. Matan ko. Ang gano'n tigaw mo. Agak unipan. Matan. Ang mga impalabit ko siya. Ang palakas na do'y ago. Hinaga makakalaboy. Matan ko. Wala di ka. Kasi hindi siya sa maya, baka di matapos niya. At talagang to at paluton, di mo paway. Pero sisingon pa nung lupa, batay na to. Anak ko magtatarabag, magdo, simagi alas 10, pero kaso, dugan-dugan pimaway. Wow! Akin, muna tido, ay paway ko. Natagot, nilukas ng kapot, sa tamaniri. Kung kasama sisingon pa nung tayo na ko. At ako patay na lang kung mundo alaman. Ang hirit, minsan, ang anak ko, mo, awit ang anak ko, nag-ulos ko, dadaan ko, di mo walang kaway. Sa iba pa, ang mga adoptansin. Sa tayo kong pupunta ito, nalabit. Yan ang pagmamahal ng mister. Nalabit yung maong. Kaya, ikatawan, nangalamit. Anong taon na lang, nalapot ito ko naman. Sa isang Kristo niya, pasakit ang pasakit. Nagkambal siya, pwede kami. Minsan, ninabunan ko po. Bakit ko ano naman? Ako ang tangan na dito. Ako, bakit ko yun mapatambal? Kalo rin nung maligalo ko. Napagkalino na sakit-sakit talaga. Naman na dyan. Naman ko pala kung bukod ko aman, aga makalagoy. Di, nasaman awit ko sa lukri yung kung ko na bayo. Natan aga makalagoy, ingat ko kamay, tari mao kami, tari ini na po sa ito. Ikaw magkanan, ako kapitan, kanto, alwari, kanto. Spirit niya ako. Minsan, at makakabang, niya kapitan, magyakan ako, makantuan lang mo. Ano nang tulara ko isa laso siya, inaatida, hanggang inaatida. Ano na, nagalit, at anong ba siya mga, galing mo yan. Ano na, baka, nakan akakit ng bago, okay taon, mansangin taon, ulat yan, akabas ko, nakakarunitan, ano nila, altan, resisat ko. Kenapa aku dipembangun Yung misternya. Jangan lagi. Apa ulama dan aduh. Ay nasa lang ama. Kare abot na lang mo. Awan. Wala nang baterya. Pinatigil lang ako para tuloy yung salita. Makanan kurang makanan hanggang sa limitinaan magluto dapat iba na yaman sipang ka po. Sa liman pakan, limitinaan magluto. Sa liman sipag. Dahil sa asawa niya ay ayaw niya dito sa templo. Ngayon, at nandito na siya. Dito pa lang kagalingan niya. Wala iba ka. Ano nga pinensahe di niya? Di ba ka sa naman siya? Ako rin tayo, kagadakilan ay nagbaho.
Oo, sabi, ay, dali. Kasi mga kababayan, at hindi nakaintindi ng Tagalog, ay ng Pangasinan, hindi ko masasabayan dahil kung oras sinabayan ko ito, hindi matatapos. Para itong ginawa ko at tumahimik na lang ako para patuloy ang kanyang sinasabi. Dahil i-enjoy, masaya niya. Yung talaga ay i-enjoy. Dahil ang nangyayari sa atin ay masaya lahat. Walang malungkot. Ang malungkot lang may ay naubusan ng material. Ito ang kasaysayan ng kapatid natin, si Kalinda. Kanina si Ka Mario at si Kalinda. Si Kalinda, original Pilipino, Pangasinan ng Trinidad, Pangasinan. Minahal niya ang kanyang Pangasinan, nakalimutan niya ang Tagalog. Ang dialog natin, ang tunay na dialog sa Pilipinas ay Tagalog. Nakalimutan niya, mahal niya ang bansang lugar niya, Pangasinan, Pangalato. Yeah! Palakpak ang Pangalato. Pasensya kayo ay hindi nakaintindi. Yung nakaintindi, salamat sa inyong lahat. Sino pa ay gusto maging bagay magsalita? Ikaw gusto magsalita? Hindi. Katayo, Rodrigo, pwede mo sabi, hindi ka ba handa? Ayaw mo, pag birthday mo, maganda tayo. Kasi, ang natin dito, dapat masaya tayo. Ang mga katungkulang kasaysayan natin, ilabas natin ang sabi ng Diyos. Sabihin mo ang bawat isa nangyari sa iyo para ako ay masaya dahil totoo ka dahil yan ang pinuntahan mo at anong kagalingan mo. Magpapaliwanag ka sa kanila kung ano ba ang dahilan, ano ang kasaysayan dito, ang templo ito. Amen? Hindi maganda, hindi. Ang lahat ng bagay, ang mga bagay na naramdaman ninyo at sabihin ninyo ano ba ang naging kinabukasan niyo dito sa templo ito. Yung mga bagay, mga sakit ninyo, magpatotoo kayo. Dahil ang katotohanan ay nasa inyo. Tignan niyo kung tunay kayo magpatotoo, ang sakit na wala na bumabalik sa inyo dahil kayo ay totoo. Dahil ang Diyos kumikinig, huwag kang maiyak ang iyong naramdaman. Ano man ang naramdaman ninyo, ay kailangan ay itapat ninyo ang bawat. Hindi naman na ngayon lang, maraming araw, ikapal nyo naman ang mukha ninyo kung naiyak kayo. Hindi naman yan, sabi ng mama, para kayo ay sabi kayo totoo. Maraming nagka-proud sa inyo. Tama, hindi. Hindi yun. Maraming nagka-proud sa inyo dahil nagsasabi kayo totoo. Bakit sa mga big born again nagpapatotoo sila? Bakit tayo, hindi natin nani-ebidensya tayo dito? Bakit hindi tayo patotoo? Tama, hindi. Kailangan din patotoo tayo dahil ano mang kasaysayan, anong kagalingan natin, sabihin natin. Ang sabi na, hindi naman ako nagpagaling sa inyo, ang Diyos. Ginamit ako ng Diyos. Lagi ko sinasabi, ang Diyos, ang siya nagpapagaling sa inyo. Ang Diyos, ginamit ako. Pininto lang ako ng Diyos para magpagaling sa inyo. Tama? Hindi. Tingnan ninyo, ang inyong mga kagalingan ay galing sa Diyos yan. Nandito lang ako, bata pa ako, nagpapagaling ako, sinasabi ko, hindi ako nagpagaling sa inyo, ang Diyos, si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng iba sa Muslim ay si Allah dahil sa kanila ang pangyarihan ng lahat. Binigay sa akin, ginamit ko, inilang ko lang sa kanila para kayo ay gumaling. Hindi ako nagpagaling, si Lord. Lahat ng bagay, nagbigay ng buhay sa akin, si Lord. Ginagampanan ako, may katungkulan ako, ginamit ako ni Lord, ginagampanan ko lang. Dahil kung di dahil sa Kanya, wala tayo dito sa lupa. Amen? So, huwag tayo mahiya. Kung mayroong bagay ng para magpatotoo sa inyo, proud nyo ang sarili ninyo. Magpatotoo kayo. Dakila kayo sa buong mundo at sabi kayo ng katotohanan. Hindi kayo nahiya dahil yun ang tunay, ang karapat-dapat mong sabihin, yung karapat-dapat ang nangyari sa inyo at siya ang katagumpayan ninyo. Ang katagumpayan natin sa templo natin. Amen? Huwag labis, walang kulang. Basta importante, sabihin lang ang totoo, diyan ang Diyos sa inyo. Huwag kayong sumubra magsabi dahil wala yan
sa abularyo, sa nakalista yan. Nakalista lahat ang katotohanan. Sabihin nyo ang bawat sinabi nyo, yung kasaysayan ninyo ang nangyari sa inyo sa templo, ang kagalingan, yung tama lang, walang labis, walang kulang. Mabuti pang kulang, wag lang ang sobra. Dahil ang sobra ay lason. Dahil tinaas mo ang sarili nyo, sabihin nyo ang dapat mo sabihin, magkumbaba kayo. Yun lang naman ang aking sasabihin. Kung ikaw ay nag-iisip, huwag kayo mag-iisip. Gusto nyo magsalita ka. O, kung tinignan mo lang ang kamay ng sarili mo, magtinig ka ng toko. Kumain dito si nanay. O, si nanay, tagalinis. Alicia. Alicia, tatay. Hindi ko, kung maglinis ng toko, nanay. Ay, ito nanay Aida. May sasabihin ka? Hindi pa? Handa na, hindi pa. Kasi tapos na yung birthday mo. Nanay, wala pa no? Dahil pataka ng birthday no? Dahil Tatay Mario, inandaan niya kanina ang sinabi niya. Parang kaarawan din yung ang kinabukasan at nabuhay siya mulit sa mundo. Ikaw Ador. Yan si Ador. Isang abularyo. Sa pool. Thank you very much. Yung tubig mo, napapasan niya, ha? Hindi masaya dito, ano? Sige. Magandang hapon po sa ating lahat. Ama, magandang po, ina, sa inyo po nga, mga kapatid. Yun po. Ang masasabi ko po, yung tungkol sa nangyari sa buhay ko, yung dati hindi ko pa po kilala si Ama. Sa bawat kilos ko, hindi ko pa nakilala si Ama, ay mabagal akong kumilos. Nung nakilala ko na si Ama, hanggang sa pagkilos, tinuruan ako mabilis. Tapos, sa pagluluto, dati hindi po ako marunong magluto ng mga ulam, pagkain. Tinuruan din ako ni Ama hanggang sa pagluto. Marami akong natutunan kay Ama nung nakilala ko si Ama. Nakilala ko si Ama nung... Ang sa paglakad, sabihin mo ha? Sa paglakad, nakita ko, nagmamali ako nung time na yun, kasama ko si Ama, sakay ko po sa tricycle. Nakita ko yung burja dyan sa 5-star, dyan sa tapat ko ng sabungan. Nakita ko naglalakad, umabagat. Bukas ng gate. Tapos, ako yun na, nakita ko yung sarili ko. Mabagal lang. Yun, isa yun, tinuro sa akin na kailangan, bawat pagkilos, kailangan yung masiksi, yung sundalo. Yun ako natuto, hanggang sa pagluto, dati-dati, hindi ako rin marunong magluto. Yung longganisa, pinagluto ako ni Ama, yung nakapastik, yan. Nilaga ko sa tubig. Yung tubig na yun, marami. Nakahulabaw. Tinanong ko ako ni Ama, bakit? Doon na ba yung longganisa? Hindi pa po Ama, hindi pa po kumukulo. 15 minutes na. Yung mga nisa, yung Skinless. Alam mo, puno ng tubig. Wala mo yung siril. Kailangan lang yung skinless. Ano ginawa ko? Dahil hindi pa puno ng tubig, tinignan ko yung kaldero, ano ba pupuno? Alam mo yung sabaw? Sabaw, yun. Ngayon, alam ko na yung gagawin ko. Inasa ko ni Ama hanggang sa pagluto, natuto na rin. Hanggang sa paggagamot, tinuruan din ako. Dati-dati, nagagamot po ako, nagpapamin ako ng mga magkukulam. Yun, simula nung nakilala ko si Ama, nalaman ko po na mali pala yung magpaamin. Napaamot yung buhay ko, hindi na ako hinantindin. Yung kanyang birthday ko po noon, may pumunta mo dito, nag-umpisa kay Ama. Sinabi niya na hinahanting ako ng birthday ko. Yung nagbago na ako nang kilala ko si Ama. Nakilala ko si Ama noong 2016. Simula noon, hindi ko na yung ginagawa yung nagpapaamin. Importante, kumaling yung pasyente. Ang nagpapagaling, hindi po ako si Ama. Ang nagpapagaling. Kaya, yun, maraming mga bagay na dapat kailangan magkumbaba tayo lagi, marunong tayong tumanggap sa ating mga kamalian, at kailangan sumunod tayo kung ano man yung sinasabi sa atin ni Ama.
Nayawain din dahil para sa kabutihan din po natin yung sinasabi ko ni Ama. Magkumbaba lagi, magmahal, magkaisa, pag-ibig, marunong magpatawad. Dati, yung asawa ko, may nagawa din yung Panginoon. Ngayon, nagloko rin sa akin, pinatawad ko na siya. Ayan, umulit-ulit. Yun ang nangyari, Diyos na ang bahala sa kanya. Magpatawad tayo. Pag-ibig pa rin ang siyang mangibabaw para sa pagbabago. Yun naman po, may isisip ko muna. Maraming salamat po. Alam mo, ang ginawa niya, mabuti at kumilig siya. Kung tutusin, papatay siya. Papatay siya dahil traitor ang asawa niya. Ngayon, ang ginawa ko sa kanya, huwag mong isipin yung asawa, isipin mo yung anak mo. Ilan ba ang anak mo? Apa. Naging lima. Naging lima. Ngayon, Tinanggap ko yun, niya, yung pang-lima. kung pumatay ka, paano yung mga anak kinabukasan ng anak mo? Kung mahal mo talaga yung anak mo, babayaan mo yung asawa mo, kung yung asawa mo, matanda na kayo nagkakilala. Kung ano man ang bagay at nagtaksil sa'yo, huwag mo itamay ang mga bata. Ang bata ang kawawa. Isipin mo ang bata, ang siya kanya, nandiyan sa kamay mo ang kaligtasan nila. Oras na pumatay ka, naging kriminal ka, paano na ang anak mo? Paano? Papa, bakit gutom na kami? Bakit? Anak, bakit ako ay nakakulong ako dahil nakasala ko? Dahil makasarili kayo, hindi nyo ako naiisip. Hindi mo kami naiisip dahil kausuhan nyo. Dahil makasarili kayo. Sana hindi mo nyo na kami pinanganak. Dahil doon na kayo iiyak sa pagsisisi sa huli. Ang bata dapat mahalin natin. Katungkulan natin, may karapatan tayo maging magulang tunay, maglingkod sa mga anak natin. Alagaan natin ang bata, ang anak natin. Pagtanda natin, sila rin mag-alaga sa atin. Amen? Kung di kayo marunong magluto ng longganisa at paturo kayo kung Ador. Alam nyo, si Ador, the best siya nagluluto. Kumuha siya sa prosen ng longganisa. Tapos, nagpainit ng mantika. Ang longganisa, yelo yun dahil matikas yun sa prosen. Ngayon, niluto niya dun sa kawali, may mantika. Katapos, sabi ko, Ador, anong ginawa mo? Niluto ko na sa mantika yung longganisa dahil sa prosen. Ngayon, sabi ko, katapos sinaloan niya yung itlog, Ador, yelo yan yung tukan. Hindi, ako lang naman kakain. Dapat, di ba lalambong natin muna? Ha? Sa kanya iba, direct sa mantika, para sabi niya, ay, walang biyak-biyak sa kanya, then yelo pa yun. Dahil sabi niya, bakit ganito pa rin magluluto? O hindi, yan ang puso na yun. Sino gusto magpaturo? Libre. O nung galing sa freezer, ay, para ay, siya, ay, masarap ang, yung tawag ko, as candy nung galing siya. Kaya ngayon, nalaman ko na yung mga tamang pagluto. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo po, Ama. Dahil kundi dahil sa inyo po, hindi ko yun ano. At pasalamat din ako sa iyo. Ganon din po ako na wala rin ako dito kung dahil sa inyo rin po, Ama. Ako, sabi ko sa iyo, pasalamat din ako sa iyo dahil masunurin ka, sinunod mo ang aking mga binili. Yun ang binibiling ko yung para sa iyo, hindi para sa akin. Bilang anak, sama tayo at lahat ng bagay tinuturo ko sa iyo para sa buhay mo yan dahil may asawa ka, may anak ka. Sa bagay, doon hindi marunong magluto. Kahit magprito na lang, hindi marunong. Hanggang sa pagkilos siya, dahan-dahan. Minsan tinutulak mo dahil hindi ganyan. Mabuti ngayon, mabilis ang kamay pa niya. Tuloy pa rin, maliit din ang lapang niya. Alam mo yung parang pan, yung hindi mo maintindihan yun. Imbes pahabang lakbang, hindi. Yan, si Ador. Yan. Marami siya natuto hanggang sa paggagamot, sa pag hindi siya nakaamin. Hanggang ngayon, proud ako sa kanya dahil ay siya ay masunod. Kung hindi, nakulong na ito. Tsaka wala na rin ako dito dahil meron yung pumunta dito, inamin niya talaga kay Ama, inanting ako talaga. Inanting siya ng Kaya, siya presidente ng Guardian. kaya
Yung mga nanggagamot na nagpapaamin, ito lang masasabi ko sa inyo, huwag na kayong magpaamin ng mga mangkukulam, kundi gamutin lang. Kasi yung nagpapaamin, hindi nagsasabi ng totoo, nagdadamay pa yan. Dahil walang katotohanan yung mag-amin siya, pangalan niya ganito, huwag kayo maniniwala dyan. Ang tunay, kung ikaw ay tunay mong gagamot, gamutin mo lang siya, tama na, huwag mo na banggitin kung anumang pangalan niya. Dahil hindi totoo yan. Lalo pa no, dagdagan ng biktimahin niya. Lalo may kapitbahay kayo, walang kasalanan, nagkakape, nakatingin sa inyo. Sabi niya, yung pangalan binanggit, oo, nakatingin sa akin, yun pala, bakit may magkayon? Wala siyang kasalanan. Ngayon, at pumasok, nabanggit lang siya dahil gusto lang dumamay, may alias lang. May nagkukulang at nauupusurrender sa akin. Ano sabi ng kukulang? Sabi po ng mangkukulam, pumunta po dito, nagsurrender po kay Ama, sabi po nila. Pag nauuli po sila, hindi nila inangamin po ang tunay na pangalan nila, kundi alias lamang po. Yun ang sinabi ng mangkukulam. Nagsurrender po kay Ama dito mismo, nandito po. Ayaw namin, Kahit na yun. ayaw din namin ipapahamak ang sarili namin, pamilya namin. Kukuha kami ng ibang pangalan kasi di naman kami makikilala nila. Kasi huwag kayo maniwala yung magpapahamin, yung magsasabi ng ako si ganito, huwag, dahil yung mga binanggit ang pangalan, kawawa naman nagbibiktima, walang kasalanan. Puro sumakbulo ang mundo natin. Dahil kailangan natin ay gamot lang, magpagalingan tayo. Linisan natin ang kanyang katawan at hanggang isipan. Huwag natin magbintang ng anuman, hindi natin alam. Dahil hindi natin kilala na babanggit ang pangalan. Sino-sino ang pangalan binabanggit, yung mga kababayan, kawawa naman, walang kasalanan. Marami na mamatay, ay inosente. Puro kailangan natin ay magtulungan. O, gamot lang itong kailangan natin. Amen? Amen. Maganda ba? Hindi. Wala. Pasalamat kami dahil ang amin ng katotohanan. Wala kahit magnanakaw man kahit nakita mo, hindi ka nakita. Hindi niya sasabihin, magnanakaw siya. Tama, hindi. Kung kahit nahuli mo na dahilan yan, yan ang dapat natin sundin. Gamutan lang ito, walang aminan. Kung sabi niya, kilala niya, doon ka pumunta, yung kilala mo pala nagkulang sa iyo. Doon ka pumunta, siya nagbigay ng sakit, siya rin ang magpapagaling sa iyo. Bakit dito ka sa amin? Pati kami damay mo. Yun ang aking sasabihin sa inyo lahat. Huwag kayong maniwala kung ang mga nahuhuli kung sasabi ng kanilang pangalan. Huwag, please lang, dahil walang katotohanan yan. Nadagdag pa ang inyong kasalanan. Yung mga kaisipan ninyo, alisin na mga bagay, si Lord na lang ipasok ninyo. Amen? Amen. Lord lang ang sinabi ko, ipasok ninyo. O, kayong mga bisita, kumusta? Maraming salamat po. Ha? O, ano po? Ano mo? Kumusta siya? Ano ba ang sakit nila? Siya? Halika dito, pasok ka, kalapit ka, upuan.